sa buong chapter 16, verse 1. Si Sarah ay naasawa ni Abraham ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya may isang kabilang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarah kay Abraham, ako'y nahadlangan ng Panginoon na magkaanak. Sumipit ka sa aking aliping babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At pinanigan ni Abraham ang sinabi ni Sarah. Kaya pagkaraan ng 10 taon, aninirahan ni Abraham sa lupain ng Kanaan, kinuha ni Sarah na asawa ni Abraham si Hagar, na taga-Ehipto, na kanyang alila at ibinigay ni Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. Siya'y sumibig kay Hagar at naglihi, at nang makita ni Hagar na siya'y naglilihi, tinignan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. At sinabi ni Sarah kay Abraham, mapasa iyo nawa kasama ang ginawa sa akin. Ibinigay ko ang aking alila sa iyong kandungan. At nang kanyang makita na siya'y naglihi, ay hinamak ako sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humakot sa akin at sa iyo. Subalit sinabi ni Abraham kay Sarai, ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin. Pinagkalupitan siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas. Natagpuan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Sion. Verse 8. At sinabi niya, Hagar, alila ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas kay Sarai na aking Panginoon. Sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pasakop ka sa kanyang mga kamay. Sinabi din sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin ko lubos ang iyong binhi at sila hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, ngayon, ikaw ay nagdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. Ang itatawag mo sa kanyang pangalan ay Ismael, sapagkat pinatinggan ng Panginoon ang iyong dalamhati. Siya'y magiging isang tao gaya ng mahirap na hasno, ang kanyang kamay laban sa lahat. At ang kamay ng lahat ay laban sa kanya, at habang nabubuhay ay kalaban ng lahat ng mga kapatid. Kaya din ang pinangalanan ng Panginoon na nagsasalita sa kanya, ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, talaga bang nakita mo ang Diyos at nananatiling buhay pagkatapos na makita siya? Kaya pinangalanan ng balong iyon na balong ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Ito'y nasa pagitan ng Kadesh at Beret. At nanganak si Hagar ng isang lalaki kay Abraham, at ang itinawag ni Abraham sa kanyang anak na ipinanganak ni Hagar ay Ismael. Last verse po 16. Si Abraham ay 86 na taon nang ipinanganak ni Hagar si Ismael sa kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Humihiling po kami, Panginoon, ng liwanag mula sa iyong Holy Spirit. Na habang nakikinig kami, Panginoon, kausapin mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga puso. Ikaw na nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan namin, ng struggles namin, iba't ibang sitwasyon na aming kinaroroonan. Ikaw rin ang may power na i-apply ang iyong iisang salita sa aming mga buhay, Panginoon. In gracious ka, glorify mo po ang iyong biyaya, ang iyong power sa amin na makasalanan at mahihina na nakatayo lamang kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Sa mga nakaraang chapters, nakita natin ang sunod-sunod na tagumpay ni Abram sa kanyang pananampalataya. Ngayon sa chapter 16, makikita natin ang kabiguan na naman ng kanyang pananampalataya. Sa isang banda, isang encouragement sa atin ito na kahit ang isang Abraham na tinawag na man of great faith ay nakaranas ng maraming kabiguan sa kanyang lakad bilang Kristiyano. Huwag tayong ma-discourage kapag nakakaranas tayo ng kabiguan. Servant yan ng Panginoon upang marating natin ang maturity sa ating pananampalataya. Kailangan lang natin i-convince ang ating sarili. Kailangan nating maranasan ang kabiguan upang maranasan natin ang maturity. Pero sa kabilang banda naman, ito ay isang challenge sa ating pananampalataya. Kung si Abram na kilala sa kanyang pananampalataya ay ganito kadaling mahulog sa kasalanan, ganon din po tayo. Kaya naman si Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 10 verse 12, kaya't ang nagakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Hindi tayo darating sa punto sa buhay natin, tayong mga Kristiyano, na nakaipon na tayo ng sapat na lakas upang pwede tayong magpabaya, upang pwede tayong maging independent, sabihin natin, hindi na natin kailangan ang Diyos. Kapag nararamdaman natin na okay tayo, kaya natin, ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat tayo. Dahil ang kasunod niyan ay pagbagsak natin. Ang normal sa ating mga Kristiyano ay nararamdaman natin araw-araw na mahina tayo. Kaya araw-araw ito ang nagtutulak sa atin upang magdepende lamang sa Panginoon para sa kalakasan. At ito ang pagdidepending ito ay makikita sa ating devotion sa word and prayer araw-araw. Kaya nakakaranas tayo ng tagumpay sa ating pananampalataya. Sa verse 1, si Sarai na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya. Nagbukas ang chapter 16 sa isang nagpapatuloy na problema. Kung papansinin po natin upang matuto tayo na makilala ang ating sariling puso, matuto tayo na bantayan ang ating sarili, kung papansinin po natin, hindi ba matagal ng problema ni Sarai at ni Abram ang kawalan nila ng anak? At di ba nangako ang Panginoon sa kanila na bibigyan sila ng Panginoon ng maraming binhi? Nanampalataya si Abram, pinanghawakan ni Abram at Sarai ang pangakong ito ng Panginoon sa kanila, kaya nga sila nakarating sa promised land at ipinamuhay ang mga pangako ng Panginoon. Kung papansinin natin sa mga nakaraang chapters, dahil nabubuhay by faith si Sarai at si Abram, hindi nila nakikita ang malaki nilang kakulangan na wala silang anak. At hindi ito nagiging problema sa kanila dahil lumalakad sila by faith. Pero sa chapter 16 na malinaw nating makikita na lumalakad sila by sight, na bumagsak ang kanilang pananampalataya
makikita natin na bigla nilang nakita ngayon ang kulang. Na wala pala silang anak. Na actually, matagal nang nag-exist ang problemang ito, pero dahil nabubuhay sila by faith, hindi nila nakikita. Hindi nagiging problema. At the moment na sila ay lumakad by sight, biglang naging problema ngayon na wala silang anak. At ang reklamo pa ni Sarai ay ganito, ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak. Nakikita niya ang sovereignty ng Panginoon, na ang Panginoon ang nagsara sa kanyang tiyan upang siya ay magkaroon ng anak. Pero hindi niya nakikita ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman nagrereklamo siya. Alam niyo po ba, makikita natin si Abram at si Sarai sa buong chapter 16 na nabigo sa kanilang pananampalataya. Nagsuffer. At merong resulta ang kanilang ginawang kasalanan na mararanasan nila sa kanilang buong buhay sa mundong ito. Pero ang kanilang ginawang kasalanan, alam niyo po ba, bago nila nagawa yan, meron na mga sinyales sa kanilang puso na kung nagbantay lamang sila, ay naiwasan sana nilang bumagsak. Isang pakinabang ng self-examination araw-araw na ginagawa natin mga Kristiyano, kapag nakikita natin ang ating sarili na meron tayong nakikitang problema ngayon na dati hindi naman natin nakikita dahil lumalakad tayo ng masaya sa Panginoon, pero bigla-bigla, nakikita natin problema ngayon, kapag nakita natin ang ating sarili na nagrereklamo tayo sa Panginoon, alam niyo po ba, merong sinyales. Merong sinyales na ipinapakita ang Holy Spirit na merong problema sa ating puso. Kaya naman ang sinasabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, bantayan natin ng maigi ang ating mga puso. Dahil sa ating puso, nagmumula ang bukal ng buhay. Ang kasalanan na ginagawa natin, ang actions, lahat ng actions na ginagawa natin sa panlabas nating buhay, nagmumula lahat yan sa ating puso. At bago lalabas ang anumang mabuti o masamang ginagawa natin, meron ng mga sinyales sa ating puso, na kung nagbabantay lang tayo, alam niyo po ba, makakaiwas tayo sa maraming problema, suffering sa buhay. Si Sarai at si Abram, nung sanang napansin nila ang kanilang sarili, dahil meron silang daily devotion, na bakit sila nagre-reklamo ngayon? Nakikita nila ang sovereignty ng Diyos, pero hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos. May problema. Ang sinasabi sa atin ngayon, may problema na dapat nilang hukayin sa kanilang puso. Bakit nila nakikita ang problema ngayon na noon pa nag-i-exist na? Pero bakit ngayon problema? Ang ibig sabihin, may problema sa aking puso. Dapat kong hukayin. Dapat akong mag-pray. Panginoon, ipakita mo ang problema sa aking puso, ang kasalanan, upang ako'y makapag-repent. At manampalataya, muli i-renew ang aking pananampalataya sa aking Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, kapag ginagawa natin ng maayos, mabisa ang ganito, iwasan natin ang maraming sufferings, kasalanan, problema sa ating buhay. Si J.C. Ryle, ganito ang kanyang sabi, parehas na ligtas ang isang matured at immature na mananampalataya. Ang pagkakaiba lamang, ang isang immature, dahil hindi niya nababantayan na maayos ang kanyang puso. Hindi niya kilala ang kanyang puso. Hindi siya nagdidepende sa Panginoon araw-araw. Miserable ang kanyang buhay. Marami siyang problema na nararanasan araw-araw. Kasi hindi niya kayang bantayan ang kanyang puso. Immature nga. Pero papunta yan sa langit. Ang isang matured na mananampalataya, dahil alam niyang bantayan ang kanyang puso, alam niyang gawin ang self-examination, ang meditation ng Word of God, makikita mo, maraming maiiwasang problema yan. Komportable at masaya siya sa kanyang buhay
mananampalataya. Iyon ang malaking pagkakaiba ng isang matured at immature na mananampalataya. Ang isang matured na mananampalataya, palaging masaya, komportable. Komportable siya sa kanyang biyahe patungo sa langit. Ang isang immature na mananampalataya, palaging may problema yan. Palaging malungkot, palaging miserable. Pero makakarating din yan sa langit. Kaya naman importante para sa atin na mag-mature tayo dahil nakadepende dito ang comfort, ang joy natin, ang ating saya bilang mananampalataya. So, verse 2, sinabi ni Sarai kay Abram, ako'y nadlangan ng Panginoon na magkaanak. Sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay ikaw ay magkakaanak. Magkakaanak ako sa pamagitan niya. At ito po, take note, pinakinggan ni Abram ang sinabi ni Sarai. Merong problema na nakikita si Sarai. Hanggang ngayon, wala pa silang anak. Pero meron din siya nakikitang solusyon. Gusto niyang pangunahan ang Panginoon. Gusto niyang magkaanak ngayon sa pamamagitan ng kanyang alila na si Hagar. Alam niyo po ba, maunawaan natin ang temptation na ito kay Abram kung makita natin ang pagkakahalintulad ni Adam at ni Eve sa Garden of Eden. Kung papaanong si Adan din, pinakinggan niya ang kanyang asawang babae. Kaya kinain ni Adan ang pinagbabawal na bunga ng halaman. Ganon din si Abram. Sinabi ni Sarai, sipingan mo ang aking alila upang magkaanak ako sa pamamagitan niya. Sumunod siya sa sinabi ni Sarai. Kung papaanong si Eve ay kinuha niya ang bunga ng halaman at ibinigay kay Adan, ganon din si Sarai. Kinuha niya ang kanyang alila at ibinigay niya kay Abram. Ang malinaw na problema po dito, si Adam at si Abram na silang spiritual leader ng pamilya ay isinuko po nila ito. Inabandon nila ang kanilang leadership position. Ang asawang babae ang naging leader at ang asawang lalaki ang sumunod. Parehas, ang resulta ay disaster. Imbes na i-lead ni Abram at ni Adan ang kanilang asawang babae sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang mga asawang lalaki ang sumunod sa kanilang asawang babae palayo sa kalooban ng Panginoon. Merong isang commentator na nagsabi na kung ang source ng temptation ay hindi nagmula kay Sarai, kung nagmula sa ibang tao, baka hindi nahulog sa kasalanan si Abram. Si Abram, nakita natin ang kanyang kagitingan na nagapi niya ang puwersa ng 4 na Eastern kings. Pero pagdating sa temptation na nanggaling sa kanyang asawa, siya ay bumagsak. Nabigo siya. Kailangan tayong ma-equip. At malaman natin na ang temptation hindi lang nagmumula sa ating mga kalaban. Pwedeng magmula din yan sa taong pinakamalapit at pinakamahal natin, ang ating asawa. Kamukha ng naranasan ng Panginoong Hesus, hindi lamang kay Satan nagmula ang temptations, kundi pati sa pinakamalapit niyang disipulo, kay Pedro. Sa Matthew 16, hindi ba pinipigilan ni Pedro ang Panginoong Yesus na mamatay sa krus? Ang sabi nga, tumabi ka dyan, Satan. Umalis ka dyan, Satan.
merong part sa ating mga asawang lalaki na dahil mahal natin ang ating asawang babae, gusto natin silang i-please. Hindi naman palaging masama ang ganito. Alam natin, tayong mga asawang lalaki, na merong kayang gawin ang ating asawang babae na hindi natin kaya, na yon ang ating weakness. Meron silang mga insights na hindi natin alam, kaya kailangan natin ang kanilang tulong. Meron silang nakikitang masama sa atin na yun naman ang ating blind spot. Kaya kailangan natin marinig ang kanilang rebuke. Ganito ang iniuutos ng Panginoon kay Abram sa Genesis chapter 21 verse 12. Inutusan ng Panginoon si Abram na maniwala, sumunod sa sinasabi ni Sarai dahil si Sarai ang tama sa tagpong iyon. Ganito ang disenyo ng Panginoon sa asawang babae. Isang helper. Helper ng kanyang asawang lalaki. Mag-provide ng support sa kanyang asawang lalaki upang magampanan ng asawang lalaki ang kanyang paglilingkod, paglilid, pagmamahal sa kanyang pamilya. Ganon pa man, alam natin na merong ding pagkakataon na nakikinig tayong mga asawang lalaki, sa ating asawang babae dahil hindi po dahil sila ay tama, kundi dahil merong problema, hindi natin alam kung paano solusyonan, ikaw na lang ang bahala. Kaya susunod na lang tayo kahit mali. O kaya naman dahil ayaw mong masaktan o ma-disappoint ang iyong asawang babae, ang gagawin mo, susunod ka na lang kung ano ang sasabihin niya kahit mali. O kaya naman, alang-alang sa kapayapaan, katahimikan, sa bahay, susunod ka na lang kung anong sasabihin, ididikta ng iyong asawang babae, kahit mali. Sa ganitong sitwasyon, ang malinaw po, hindi nagiging leader ang isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Hindi niya na ipapakita ang pagmamahal sa kanyang asawang babae na minsan ang kailangan gawin ay i-rebuke ng merong pag-ibig, itama ang kanyang asawang babae sa maling iniisip at gustong gawin nito. Hindi naman natin tinatanggi na merong mga pagkakataon, tayong mga asawang lalaki naman, meron tayong gustong gawin, pero tayo ang nasa mali. Sa ganitong pagkakataon, dito pumapasok ang asawang babae na kailangan niyang i-rebuke na merong respeto ang kanyang asawang lalaki. Kailangan niyang makita na mali ang kanyang ginagawa. Ganun pa man, ibinigay ng Panginoon ang pamumuno sa marriage sa asawang lalaki, na ibig sabihin po, responsibilidad ng asawang lalaki na pagsilbihan, paglingkuran, mahalin, pangunahan ang asawang babae at ang buong pamilya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At para magawa natin ito, kailangan tayong i-equip natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng discernment sa iba't ibang situation na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ano ba ang kalooban ng Panginoon dito? Ano ba ang tama? Ano ang mali? Upang mailid natin ng maayos ang ating pamilya. Kailangan tayo mismong mga asawang lalaki lumalakad sa kabanalan. Dahil kung tayo mismo ay hindi tayo lumalakad sa kabanalan, hindi natin pwedeng i-lead sa kabanalan ang ating buong pamilya. At makikita natin dahil tayo ang binigyan ng ganito kabigat na responsibilidad ng Panginoon na maging leader ng ating pamilya, ang ibig sabihin, kapag nagkamali tayo sa ating mga decisions, magsasuffer ang buong pamilya natin. Hindi lang tayo,
pati ang ating asawa at ang ating mga anak. Kaya napakabigat ang iniatang na responsibilidad sa atin. At kung makita natin ang bigat nito, magsisikap tayong mag-grow. Tayo mismo mag-grow upang ma-equip tayo na i-lead ang ating pamilya. Huwag natin kakalimutan, ang tunay na kasiyahan, ang tunay na harmony, yan po ay bunga ng kabanalan. Kapag lumalalim ang ating devotion bilang isang pamilya, ang ating devotion at pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at prayer, nagbubunga yan ng holiness. At ang isang bunga ng holiness, kasiyahan, joy, satisfaction, harmony sa loob po ng tahanan. Sa verse 3, kaya't pagkaraan ng 10 taong paninirahan ni Abram sa lupain ng Canaan, kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. Sa panahon po noon ng pagkakaroon ng maraming anak ay isang significant sign ng divine blessing, maunawaan po natin ang matinding struggle ni Sarai. Gusto ko pong ilagay natin ang ating sarili sa posisyon ni Sarai upang maunawaan natin ang kanyang struggle at makita natin ang solusyon. Sa edad na 76 ni Sarai, kahit mahaba ang buhay ng mga tao noon, malapit na siya sa edad na imposible na siyang manganak. At ang isang nagpapabigat pa sa kanyang sitwasyon, ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng anak, ito mismo ang ipinangako ng Panginoon sa kanya na bibigyan siya ng maraming mga anak, maraming binhi. Pero pagkatapos ng almost 11 years, wala pa ring anak. Makikita natin ngayon at mararamdaman natin ang malalim na pagnanasa ni Sarai na magkaroon ng anak na hindi na niya mahintay ang Panginoon sa kanyang pangako. Gusto na niyang mapunan ang malalim na pagnanasa ng kanyang puso na magkaroon ng anak. Gusto na niyang maibsan ang kanyang pangungulila sa isang anak. At alam niyo po ba, dahil sa suffering na nararanasan ni Sarai, kahit na mayroong pangako ang Panginoon, imbes na hintayin niya ang pangako ng Panginoon, ang ginawa ni Sarai, siya na ang gumawa ng paraan upang tuparin ang pangako ng Panginoon sa kanya. Makikita natin, para maunawaan natin ang ating sarili kapag tayo ay nasa ganitong klase ng temptation, ang pain ng pagnanasa at pangungulila ang nagtulak kay Sarai na pangunahan ang Panginoon. Para maunawaan natin ng konti ang konteksto, ang ginawa ni Sarai ay acceptable sa kanilang kostumbre noon sa Mesopotamia. Sa sinasabi ng mga commentators, sa ibang premarital agreements daw noon, nakasulat, kapag ang isang babae ay hindi magkaroon ng anak, bibigyan niya ng anak ang kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang alipin. At alam niyo po ba, kasama din sa agreement na magkakaroon ng batas kung papaano nila mareresolba ang mga posibleng problema. Ang pag-aaway ng asawang babae at ng mistress. Ang pag-aaway ng mag-asawa ni Abram at ni Sarai. Ang pagkasira ng relationship. So ang ibig sabihin, ang bunga ng problema na naranasan ni Abram at Sarai, ito ang normal na nararanasan
ng mga tao noon. So, posible na naisip ni Sarai ganito. Tama, nangako ang Panginoon na manggagaling sa katawan ni Abram ang pangakong binhi. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon kung manggagaling din sa katawan ni Sarai ang binhi. So dahil meron silang ganitong kostumbre noon, naisip ni Sarai, baka sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng aking alila, ibibigay ng Panginoon ang anak na ninanais ko. Kahit acceptable ang ganitong klaseng kostumbre noon, mali pa rin ang ginawa ni Sarai. Dahil sa disenyo ng Panginoon, sa loob lang ng marriage, mararanasan ang sexual intercourse. Isang single na lalaki at single na babae magsasama, i-commit ang kanilang sarili sa marriage, at sa ganitong paraan lamang dinisenyo ng Panginoon magkakaroon ng anak ang sino mang mag-asawa. Ang malinaw na sinasabi sa atin, iniiwasan ni Sarai ang paghihirap, ang suffering na dulot ng paghihintay, na ang suffering na magkaroon ng unfulfilled desires, ang malalim na pagnanasa, pangungulila na magkaroon ng anak. Hindi niya gusto ang ganitong klaseng pakiramdam na naghihirap, hindi komportable. Kaya tinalikuran niya ang paghihirap na ito, hindi niya mahintay ang pangako ng Diyos, siya ang gumawa ng sarili niyang paraan. At alam natin, imbes na masolusyonan ang problema, mas lalong nagdulot ng malaking problema, matinding suffering sa pamilya ni Abram. Nag-away si Hagar at si Sarai. Binaliit ni Hagar si Sarai kasi nakita niya ngayon nakakahigit siya kay Sarai. Siya nagkaroon ng anak, si Sarai hindi. Gumanti naman si Sarai. Pinahirapan, minaltrato niya si Hagar. Ang ginawa ni Abram, pinabayaan niya si Hagar hanggang lumayas si Sarai. Matinding problema at naging biktima si Hagar. Naunawaan po natin by experience ang ganitong klaseng problema, temptation. Maraming pagkakataon nalalagay tayo sa isang sitwasyon na meron tayong gustong makuha, gustong makamit. Lehitimo ang gusto natin. Inihiling natin sa Panginoon, pero para bang naiinip na tayo kasi napakahirap ang maghintay. Kaya naman tayo na ang gagawa ng paraan. Kamukha ni Sarai, imbes na mabigyan ng solusyon, mas lalong naging mabigat ang problema. Sa isang Kristiyano na single, naghihintay ng right person na ibibigay ng Panginoon sa kanya na mapapangasawa. Ilang taong paghihintay, parang napag-iwanan na. Parang hindi na darating ang right person para sa kanya. Kaya naman, pipili na lang siya ng isang lalaking o babaeng mabait. Dadalhin na lang sa church para maging Kristiyano. Alam niyo po, ang ganitong klaseng situation, hanggang ngayon ay pinagdudusahan ng maraming mga mananampalataya dahil pinangunahan nila ang Panginoon. Hindi sila makapaghintay. Gusto mong ma-promote sa iyong trabaho upang magkaroon ka ng additional income na kailangan mo naman. Pero napakahirap, napakatagal ang promotion. Kaya naman, kukunin mo na ang ibang offer na trabaho. Malaki ang income, pero ang problema, kailangan mo mag-compromise. Gawin mo na, mag-compromise ka na sa iyong paniniwala para lang tumaas ang iyong income. Alam niyo po ba, malaking kasiraan ang idudulot nito sa atin dahil hindi lang natin mahintay ang provision ng Panginoon. Meron kang nararanasang problema, nagdudulot ng paghihirap, inconvenience sa iyo. Pero kasalukuyan walang ibinibigay na solusyon ng Panginoon. Ang tanging solusyon para mawala ang problema ay gumawa ka ng kasalanan. Mag-compromise ka na mas lalong magpapabigat sa iyong
pinagdadaanan. Malakas ang temptation sa atin na pangunahan natin ang Panginoon dahil gusto nating alisin yung pain, ang inconvenience, ang suffering. Pero ang problema kapag pinangunahan natin ang Panginoon, imbes na magbigay ng solusyon, mas lalo lamang bibigat ang sitwasyon natin, kamukha ni Sarai at ni Abram. Maraming pagkakataon, kailangan nating maghintay at makita natin sa ating paghihintay ang magbibigay ng power sa atin. Makita natin na nakikita ng Panginoon ang ating pagdurusa, ang ating paghihirap. At ito ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagar na hindi po nakita ni Sarai at ni Abram. Ang awa, ang mercy ng Panginoon. At ito ang titignan natin upang magkaroon tayo ng power na maghintay sa Panginoon. Si Hagar, masasabi natin, kahit hindi siya totally innocent, ay isang biktima sa kasalanan ni Abram at ni Sarai. Siya po ay dinala ni Abram at ni Sarai sa isang sitwasyon na wala siyang kapangyarihang tumanggi. Kasi nga, alila lamang siya, powerless siya. Pinasiping siya ni Sarai kay Abram at inabuso ang kanyang virginity. Powerless si Hagar. Pinahirapan siya ni Sarai nung nalaman niyang nagbuntis ito. At ngayon, nag-decide si Hagar na iwan ang pamilya ni Abram. Alam niyo po ba, walang ginawa si Abram, pinabayaan lang si Sarai. Makikita natin sa tagpong ito ang awa, ang mercy ng Panginoon kay Hagar. At alam niyo po ba, ito rin ang mercy ng Panginoon sa atin. Sa verse 7, natagpuan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo ng Shur. So, pabalik si Hagar sa Egypt kung saan siya nagmula. Sinasabi ng mga commentators na ang anghel ng Panginoon dito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus bago siya magkatawang tao. So ang ibig sabihin, merong ang awa ng Panginoon kay Hagar, merong sinasabi sa mercy na makikita natin sa krus ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 8, at sinabi niya, Hagar, sabi ng Panginoon kay Hagar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka papunta? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas kay Sarai na aking Panginoon. Pinapakita ng Panginoon kay Hagar ang kanyang ginawang kasalanan na hindi siya nag-submit sa isang lehitimong authority, ang authority ni Sarai dahil nga slave niya ito. So ito ang paraan ng Panginoon. Kung gusto niyang iligtas si Hagar, kailangan muna niyang i-convict sa kanyang kasalanan. At makikita natin, sumunod si Hagar. Bumalik siya sa tahanan ni Abram kahit na alam niyang mahihirapan siya. Binalikan niya ang paghihirap. Sa verse 9, sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon. Sumunod si Hagar at pasakop ka sa kanyang mga kamay. Kailangan niyang itama ang kanyang maling ginawa. So bumalik siya kay Sarai. Ito ang nagdulot ng suffering sa kanya. Ang pananatili niya sa bahay ni Sarai. Pero pinabalik siya ng Panginoon. Ang ibig sabihin, madalas sa ating buhay pananampalataya, ang daan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay daan ng paghihirap. Suffering. Kailangan nating i-anticipate ito. Dahil na kay Abram ang pangakong binhi, pagliligtas, ang tanging paraan upang siya ay maligtas ay kung babalik siya kay Abram. Sa panahon natin ngayon, ang church ang nagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya parte ng plano ng Panginoon sa mga mananampalataya kay Jesus ay maging parte ng isang lokal na iglesia. Sa verse 10, 11,
Sinabi din sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong lubos ang iyong binhi, at sila'y hindi mabibilang dahil sa karamihan. 11. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, ngayon, ikaw ay nagdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Take note, ito po yung gusto kong i-pick up natin. Ang itatawag mo sa kanyang pangalan ay Ismael, sapagkat pinakinggan ng Panginoon ang iyong dalamhati. Isang blessing po na niligtas ng Panginoon si Hagar. Pero ang pinakapunto na gusto kong makita natin dito ay kung papaano po tumugon ang Panginoon sa isang desperadong sitwasyon ni Hagar. At ito dapat ang nakita ni Sarai at ni Abram. Tama, dahil matagal bago dumating ang pangako ng Panginoon sa kanila, sila ay naghihirap, nagsasuffer. Pero nakalimutan nila na nakikita ng Panginoon ang kanilang suffering. At willing ang Panginoon na tugunan ang kanilang pangangailangan. Magkakaroon sana sila ng kapangyarihan na hintayin ang pangako ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pangalan na ibinigay ng Panginoon sa anak na dinadala ni Hagar, Ismael, na ang ibig sabihin, pinakinggan ng Panginoon ang iyong dalamhati. Nagpakilala ang Panginoon kay Hagar. Sa verse 13, kaya't kanyang pinangalanan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, ikaw ay Diyos na nakakakita. Ito po yung sinasabi sa atin. Naranasan ni Hagar sa panahon na iniwan siya ni Abram, pinabayaan siya, sa panahon na powerless siya, biktima siya ng kasalanan ng ibang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, hindi niya kayang bigyan ng solusyon ang kanyang problema, nakita ng Diyos ang kanyang pangangailangan at tumugon ang Diyos. Kaya pinangalanan niya ang Diyos na nakakakita. Ang ibig sabihin po, naranasan niya ang mercy ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ba ito ang nakikita natin sa krus ng Panginoong Yesus? Na unang pinropesiya sa chapter 15, kung saan lumakad ang Panginoon sa gitna ng mga hinating hayop. At yan nagkaroon ng katuparan sa kamatayan ng Panginoong Yesus na nakita ng Panginoon ang ating pagiging helpless, powerless. Tayo ay papunta sa impyerno, pero hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya naman ang Panginoon, gumawa siya ng solusyon. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Yesus, namatay sa cross upang tubusin tayo, bigyan ng solusyon ang ating malaking problema sa poot ng Diyos. At ito po ay mercy ng Diyos. Ito po ang nagbibigay ng assurance sa atin na kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap dahil sa kailangan nating hintayin ang solusyon ng Panginoon, ang provision ng Panginoon, ang nagbibigay ng assurance sa atin, nakikita ng Panginoon ang ating paghihirap. At willing niya bigyan ng solusyon, tugunin ang anumang kahilingan natin na tunay nating kailangan. At siguradong aalisin niya ang anumang problema o paghihirap na yan kung yan ay tunay na makakasira sa atin. At napatunayan na yan ng Panginoon. Dahil ang puot ng Diyos ang magdadala sa atin sa impyerno, ang ginawa ng Panginoong Yesus, inako niya ang puot ng Diyos sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, mabigyan ng solusyon ang problema natin. So ang ibig sabihin, sa lahat ng ating paghihirap sa mundong ito, anumang klaseng paghihirap, kapag nakikita ng Panginoon
na tunay na makakasira sa atin yan, agad-agad aalisin yan ng Diyos. Ano ba ang mahirap para sa Panginoon? Wala. Pero bakit nga tayo pinababayaan na maghirap? Ang ibig sabihin, merong maidudulot na mabuti sa atin ang ating paghihirap. Anumang paghihirap yan, anumang kakulangan yan, anuman ang hiling natin na hindi binibigay ng Panginoon, ang ibig sabihin, kung hindi po i-grant ng Panginoon ang solusyon ng hiling natin, iyan ang makabubuti para sa atin. Alam natin na yan ang kaisipan ng Diyos. Bakit? Kasi nung kailangan natin ng kaligtasan, namatay ang Panginoong Yesus sa krus para sa ating kaligtasan. Binigyan ng solusyon ang ating problema. Ngayon, kung naibigay ng Panginoon ang kanyang anak para bigyan ng solusyon ang malaki nating problema, hindi ba niya bibigyan ng solusyon ang ating maliliit na problema kung yan ay makakasira? Pero kung makakabuti sa atin ang paghihirap na yan, hindi talaga aalisin ng Panginoon yan. Ano ang kailangan natin gawin? Maghintay. Maghintay sa Panginoon. At ang nagbibigay ng assurance sa atin ay nakikita ng Panginoon ang bawat paghihirap natin. Anuman ang kakulangan na meron tayo. At alam niyo po ba, kapag naghihintay tayo sa Panginoon, ito yung time na aktibo ang Diyos sa pagmumolde sa ating pananampalataya. Kapag hinihintay natin ang Panginoon, ang ibig sabihin na hirapan tayo. Nag-i-struggle tayo. Nakakaranas tayo, nakakaramdam tayo ng pain. Pero kapag naghihintay tayo sa Panginoon, magpapatuloy pa rin tayo sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod. At ngayon, nadidevelop ngayon ang pag-ibig na tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi lamang sa panahon na maayos ang ating kalagayan. Hindi lamang sa panahon na nakukuha natin ang ating gusto. Kahit sa panahon na naghihirap tayo, sumusunod tayo. Ang ibig sabihin, tunay nating mahal ang Panginoon. Pero kapag naghihirap tayo, at hindi ibinibigay ng Panginoon ang ating gusto, at tumatalikod tayo sa Kanya, isa lang ang pinapakita natin. Hindi natin mahal ang Panginoon, ginagamit lamang natin ang Panginoon. Kaya sa panahon na naghihintay tayo, ito ang panahon na siniship ng Panginoon ang ating puso. Tinuturuan tayo, paano bang umibig? Umiibig lamang ba tayo sa Panginoon kapag maayos ang ating sitwasyon? O iibigin natin ang Panginoon kahit sa panahon ng paghihirap? Kung paano hindi niya tayo iniwan sa krus, hindi tayo iniwan ang Panginoon. Titiisin natin ano man ang paghihirap. Dahil nagtitiwala tayo, anumang paghihirap na ating nararanasan ay merong mabuting layunin na ibibigay yan sa atin. Kailangan lang nating maniwala. Kailangan natin i-convince ang ating sarili. Meron tayong distorted na kaisipan at ito yung ginagawa natin sa ating mga anak. Kapag naghihirap ang ating anak, agad-agad inaalis natin yung paghihirap. Bakit? Ayaw natin silang mahirapan. Pero ang problema, lumalaki silang spoiled. Irresponsable. Hindi marunong humarap sa mga problema. Mahina. Hindi ganyan ang Panginoon. Ang problema, pinapasa natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Hindi po. Ang Panginoon po ay banal. Pinaparanas niya sa atin ang paghihirap para lumakas tayo ang ating pananampalataya upang maging responsable tayo. Kaya naman, dahil distorted ang kaisipan natin, kapag hindi inaalis ng Panginoon ang paghihirap, ina-accuse natin ng Panginoon na pinabayaan niya tayo. Pero actually, ang ginagawa niya, minamahal niya tayo. Ginogrow niya ang ating pananampalataya. At sa maraming pagkakataon, kung malaman lang natin kung ano ang alam ng Panginoon, ang ating paghihirap ang nagsisilbing protection sa atin. Iniingatan tayo ng Panginoon. Dahil kung makakasira sa atin ang paghihirap na yan, agad-agad aalisin ng Panginoon yan. Kailangan lang natin makonvince sa kapangyarihan ng Panginoon. Kapag hinihintay natin ang Panginoon, madidevelop sa atin ang paglakad natin by faith. Ang pagsunod natin na hindi nakadepende sa ating emosyon. Ang pagsunod natin na hindi nakadepende sa ating sitwasyon.
ang pagsunod natin dahil sinasabi ng Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, naghihirap man tayo o hindi, susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Natitrain ang ating faith na lumakad base sa sinasabi ng Bible, hindi base sa kung ano ang nararamdaman natin. At kung ganito po ang kaparaanan ng Panginoon, hindi tayo magtataka. Ang malaking porsyento ng ating buhay pananampalataya, gugugulin natin sa paghihintay. Kapag meron tayong kailangan, hindi yan ibibigay ng Panginoon sa oras na gusto natin. Hindi, maghihintay tayo sa tamang timing, tamang oras, tamang kaparaanan, at tamang provision ng Panginoon. Sa ganung paraan po kasi nasi-shape tayo, nag-grow tayo. At yun ang primary purpose ng Panginoon sa ating pananampalataya. Ang maging kawangis natin ang Panginoon. At ito yung mapapansin natin habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya, habang tayo ay nag-grow sa ating pananampalataya, mas nagiging mahalaga sa atin ang sundin ang kalooban ng Panginoon kaysa sa alisin natin ang paghihirap. Nakuha po natin? Ang isang senyales na nagmamature tayo sa ating pananampalataya, mas importante na masunod ang kalooban ng Panginoon kahit na mag-suffer at maghirap tayo. Ang isang immature, ang palaging ginagawa niya, the moment na siya ay maghirap, tatalikod yan sa Panginoon. Magko-compromise yan. Pero ang maturity makikita sa atin, willing nating i-embrace ang suffering, masunod lamang natin ang kalooban ng Panginoon. At habang tumatagal at nag-grow tayo, paliit ng paliit ang pagtitiwala natin sa ating sariling karunungan. At palaki ng palaki ang pagtitiwala natin sa wisdom ng Panginoon. At makikita yan sa ating devotion sa Word and prayer. Dahil alam natin, ang Panginoon lang ang tunay na nakakaalam ano ang makabubuti at kailangan natin. Sa Psalm chapter 37, verse 34, ang sabi niya, hintayin mo ang Panginoon at ingatan ang kanyang daan, sundin ang kanyang kalooban, at itataas kanya upang manahin mo ang lupain. Kapag naghihintay tayo sa Panginoon, mararanasan natin ang tunay na blessing ng Panginoon. Hindi po mabilisan na solusyon na mas lalong magbibigay ng misery sa atin. Hindi po. Ang Panginoon ang hintayin natin. At nakikita niya ang ating paghihirap. At willing niyang bigyan ng solusyon, sagutin ang ating mga kahilingan. Maghintay lang tayo habang nakatingin tayo sa mercy ng ating Panginoong Yesus sa krus. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng wisdom sa amin. At kinikilala po namin, Panginoon, sa maraming pagkakataon, mas nakikita namin ang aming sarili na marunong kami kesa sa iyo. Sa maraming pagkakataon sa aming buhay, ina-accuse ka namin, Panginoon, na pinapabayaan mo kami. Hindi mo kami minamahal. Ganito kasama at kaignorante ang aming mga puso at isip, Panginoon. Kaya naman, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng wisdom at nag-humble sa amin. Na hindi namin alam ang tunay na kung ano ang makakabuti para sa amin. Ikaw lamang ang Diyos na banal. Ikaw lamang ang Diyos na tunay na nakakaalam kung ano ang kailangan at makabubuti para sa amin. Kaya naman, Panginoon, gusto po namin kilalanin at tulungan mo po kaming i-convince ang aming mga sarili. Sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, mabuti man o masama, lahat ay tama at para sa aming ikabubuti.
At yan ang ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. Upang iligtas mo kami na hindi nakokompromiso ang iyong kabanalan, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Ginawa mo kung ano ang tama at banal. Na sinasabi mo ngayon sa amin, lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay ay tama. At ito ang kailangan namin, Panginoon. At kailangan lang namin ibaba ang aming mga sarili. Mag-submit sa iyong karunungan, sa iyong wisdom, kaparaanan, dahil alam namin kailanman hindi mo kami pababayaan at siguradong mararating namin ang glory para sa luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen.